Yan. Sige po, ituloy po natin yung ating pag-aaral ngayong linggo. Tayo po ngayon ay may panibagong pag-aaralan. Meron tayong panibago na i-remind. Ayan po. According po sa Google, as of 2022, meron pong 12.8 million physicians worldwide. At in the year 2019, approximately po ay mayroong 94 million teachers worldwide. At according po sa IFAC, mayroon po 3 million professional accountants worldwide. At from recent data of CAE, 351,000 po ngayon ang active pilots globally. Ito pong mga data na ito ay outdated information from different sites. Tayo po ngayon ay nasa year 2025 na. Probably ito po ay nadagdagan or mas dumami pa. Amen po. At ang isa po sa sinearch ko sa Google ay sa kabila ng mga profesyon na ito, how many pastors are there in the world? Alam niyo po, ang sagot po ni Google ay there are no official census. Ang pagpapastor po ay least taken profession sa mga panahon po natin ngayon. Amen po. At in the year 2024 po, nag-range na ang population sa buong mundo sa 8.2 billion. At according po sa Google, 40% of world's population has never heard of Jesus Christ, meaning they have little to no access to the gospel and are considered unreached people groups. This translates to around 3.2 billion individuals. Kung iisipin po natin, kung hindi maaabot ng kaligtasan ng gospel ang 3.2 billion individuals na ito, saan po sila mapupunta? At ang tanong po, gaano kahalaga sa Diyos ang mga kaluluwa to the point na willingly ibinigay niya ang sarili niyang buhay para sa atin? Amen po. At gaano kahalaga sa Diyos ang pagsunod ng mga tinawag ng Diyos? Amen po. Tayo po ay tinawag ng Diyos para maging instrumento para maraming mga kaluluwa ang maabot ng kaligtasan. Lagi po sa ating tinuturo ng mga pastor natin na basta taga-rema ka, tinawag ka. At mahigit sa 10 ang senyales na napag-aralan na po natin kung paano ba natin malalaman na isa tayo sa mga tinawag ng Panginoon. Amen po. At naniniwala po ako na yung isa sa mga tinawag ng Diyos ay nakikinig ngayon at nanonood sa mga oras po na to. Amen po. Ang purpose ng buhay po natin ay magamit sa Diyos. Magamit ng Diyos para sa misyon niya. Hindi po tayo nakakilala sa Panginoon para tuparin ang sarili nating mga pangarap. Hindi po tayo napalapit sa Diyos para magawa lang natin kung ano yung mga gusto nating plano sa buhay. Amen po. At ang sabi po dito, ano ang mangyayari kapag hindi sumunod ang mga tinawag ng Diyos? Ang best example po dito ay ang buhay ni Jonas.
Amen po. Naging sumpa siya sa lahat. Kung mapapansin po natin, saan man siya pumunta, walang magandang nangyayari o nangyari. Amen po. At in order na maayos ang buhay niya, kailangan niyang sumunod. Amen po. Hindi siya sumunod sa Diyos. In short po, tumakbo siya sa calling niya, hindi dahil sa takot siya, kundi gusto niya na maparusahan yung mga taga-Ninive sa mga kasalanan nila at sa hindi nila pagkakakilala sa Diyos. Amen po. Maraming nagsasabi na ayaw nila na maglingkod sa Panginoon. Ayaw nila ang magpastor. Dahilan sa ang magpastor at ang maglingkod sa Diyos ay mahirap. Amen po. Pero sa lahat ng propesyon, sa lahat ng trabaho, kung mapapansin po natin, ire-require ng mga ito, katulad ng paglilingkod sa Diyos, ang sakripisyo natin. Ano man ang propesyon na pinili ng isang tao, ire-require pa rin sa kanya ng propesyon niya, ang buhay niya, ang oras niya, ang wallet niya, ang panahon niya, ang lakas niya. Amen po. May mga times po tayo na ayaw nating sumunod sa Panginoon o ayaw nating sundin, gampanan ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin dahilan sa natatakot tayo na baka maka-encounter tayo ng mga tao na katulad ng mga taga-Ninive na mahirap pangaralan at may sari-sariling pamamaraan, prinsipyo at pamumuhay na labag sa salita ng Diyos. Amen po. Marami po ang ayaw maglingkod sa Panginoon dahil mahirap mag-imbita ng tao na lumapit sa Diyos. Amen po. Araw-araw, halos every week mo na ifa-follow up. From time to time, sasabihan mo. Hindi po ba nakakapagod? Araw-araw mong ipapanalangin. Pero alam niyo po, nung time na sumunod po si Jonas sa calling ng Lord sa kanya, sa pinapagawa ng Diyos sa kanya, nagsimulang kausapin ng Diyos sa mga tao sa Ninive. Ang hinihiling ng Panginoon at ang nire-require ng Diyos ay yung buhay natin para maabot niya ang mga tao na hindi pa naaabot ng kaligtasan. At kung ipagdadamot po natin ang mga buhay natin, sabi nga po ni Pastor Boy, may mawawala ba sa'yo? Sa totoo lang, wala po. Marami bang mapupunta sa lugar ng kapahamakan, sa lugar ng... Marami po. Amen po. Pangalawa po dito ay ang buhay ni Gideon. Amen po. Kung mapapansin po natin sa Judges, ang Diyos ay nagpadala ng mga hukom, ng mga judge sa Israel nung time na sila ay nasakop. Amen, para po i-rescue sila dun sa mga kaaway nila. At isa sa mga judges sa Israel ay si Gideon. Isa siya sa mga naging rescuer, tinawag ng Diyos para iligtas sa mga Israelita sa mga Midianita. Amen po. At 3 times, nung siya ay tinawag po ng Diyos na sumunod sa Kanya para iligtas yung mga Israelita sa Midianita, 3 times siya nang hingi sa Diyos ng prove kung talagang tinawag siya ng Diyos. At marami po sa bawat isa sa atin na hindi ayaw nating maglingkod sa Panginoon o ayaw nating magpastor. Dahilan sa nakatingin po tayo sa mga abilities at intellectual natin. Amen po, nakabase tayo doon sa kakayanan natin, kaisipan natin, karunungan natin. Pero alam niyo po, kapag tinawag ka ng Diyos na maglingkod sa Kanya, hindi siya nakatingin sa outward appearance, kundi sa puso.
Katulad po ni Haring David. Sabi po ni Pastor Boy, may nakita ang Diyos na something sa kanya. Amen po. At katulad po dito, isa rin pong example dito ay si Tomas. Hindi po maganda yung tagline sa kanya. Kasi kapag sinearch mo ang name na Thomas sa internet, ang mababasa po natin na tagline ni Thomas ay Thomas the Doubter. Ang mapag-alinlangan na si Thomas. Amen po. Minsan, para sumunod po tayo sa mga pagkatawag ng Diyos sa bawat isa po sa atin o sa calling ni Lord sa atin, nagde-demand tayo na makakita ng himala. Pero, lagi pong tinuturo sa atin na ang pagsunod sa calling ng Diyos sa buhay natin ay by faith, katulad po ni Noah. Amen? Wala naman pong nagpakitang anghel kay Noah para ma-prove niya na ang Diyos ang nag-utos sa kanya na gumawa ng arko. Sapat na yung narinig niya at yung relasyon niya sa Panginoon, bakit niya nalaman na siya ay tinawag ng Diyos. Amen po. At ang isa po dito ay si Moises. Marami po tayong hinahangaan na Bible character. At alam ko po, yung isa po dito ay si Moises. Nakagawa po ng maraming himala ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. At kung hindi po sumunod si Moises sa calling niya sa kabila ng mga excuses niya para hindi siya maglingkod sa Diyos o mag-worker, ay nagpagamit pa rin siya sa Panginoon. Amen po. Kung papansinin po natin, paano kung iisipin natin at tatanungin natin, paano kung hindi sumunod si Moises sa Panginoon? Hindi maililigtas ng Diyos ang mahigit 6 million Israelites nung time po na ito. At hindi natin makakamtan ang salvation ngayon. Amen po. Ito po ang nagagawa ng pagsunod ng isang tao sa pagkatawag ng Diyos sa buhay niya. Yes, marami pong ire-require sa atin ang calling natin na mula sa Panginoon, pero ang kapalit nito ay kaligtasan ng maraming mga kaluluwa. Amen po. Nung time po na ako po ay worker, nagsimulang mag-worker noong 2019, po ay na-deploy dito sa Tarlac. Marahil tayo pong lahat ay nakaranas ng mga pagod sa paglilingkod. At dumating sa time po na naitanong ko sa Panginoon na ano ba yung dahilan niya, bakit niya ako tinawag, para saan ba ang ginagawa kong paglilingkod. At alam niyo po, meron po akong isang na-meet na member. Siya po ngayon ay worker na. Glory to God po. At sinasabi niya po sa akin, ino-open niya sa akin na buti na lang po. Binigay niyo po ang buhay niyo sa Panginoon. Dahil kung hindi ko po malubos maisip kung ako po ay nasaan ngayon. Maaaring ako po ay pariwara ang buhay. At alam niyo po, later on, ko lang na-realize na kaya pala ang Diyos ay tumatawag ng mga tao na maglilingkod sa Kanya, na magpapastor, para alagaan ang mga kaluluwa na kailangan ng kaligtasan. At kung hindi po tayo susunod sa mga pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin, maring walang mawawala sa atin sa ngayon, pero marami na po ang mapapahamak.
Amen po. At katulad po ng prayer ni Jesus sa Matthew chapter 9 verse 37 to 38, alam po natin na ang isa sa number 1 na prayer ni Jesus ay idalangin natin sa Ama na magpadala siya ng mga harvesters, ng mga workers, ng mga laborers. Amen po. Ganito kahalaga po ang pagsunod natin sa Diyos. Na isa sa mga dalangin ni Jesus, isa sa mga earnest prayer ni Jesus, ay yung i-plead natin sa Diyos Ama na magpadala siya ng maraming mga manggagawa. Amen po. Lagi po nating tandaan na sa pagsunod natin sa Panginoon, maraming mga tao ang lalaya sa kapangyarihan at tanikala ng sakit, kahirapan, kamatayan, kasalanan. Amen po. Sa pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Diyos, marami tayong pinalaya sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kamatayan, ng sakit at kahirapan. Amen po. Kaya ganun na lamang po ang pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tanong po dito, ipagkakait po ba natin ang buhay natin sa Panginoon? Amen po. Meron pong isang kanta. Alam ko po, marami ang pamilyar sa kanta na ito. Sabi po nung kanta na yon, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi ipagkakait, lahat sa iyo ay ibibigay. Pero kung isipin po natin, bakit yung nag-iisang buhay natin ay mahirap pa ring ibigay sa Panginoon? Tulad po ng nakalagay po sa caption, when the Creator of the universe calls you to serve Him, do not make His creation as an excuse not to obey Him. Kulang ang pastor sa mundo, magpastor ka. Sabihin po natin sa bawat isa sa atin, magpastor ka. Maglingkod tayo sa Panginoon. Milyon ang mga doktor sa buong mundo. Milyon po ang mga guro sa buong mundo. Milyon po ang mga accountants sa mundo. Hindi mabilang ang mga piloto sa buong mundo. Pero hindi ganoon karami ang mga pumapayag na magbigay ng buhay nila sa Panginoon para magpastor. Amen po, katulad po ng sinabi sa salita ng Panginoon sa Old Testament. Ang Diyos ay tatawag, ang Diyos ay mangungusap, ang Diyos ay pipili ng mga pastor na mag-aalaga sa kanyang kawan. Maganda po na maging katugunan tayo sa pangangailangan ng gawain ng kaharian, sa pagpapatupad ng kaharian ng Diyos. Amen po. Iwan ko lang po ang isang tanong na ito sa bawat isa sa atin. Ipagkakait ba natin ang buhay natin sa Panginoon kung marami ang lalaya sa sumpa at tanikala ng kaaway? Amen po. So, yun lang po yung nais ko pong i-share sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. O pray po tayo. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa mga oras na to, malaya mo kaming kausapin, Panginoon. Lord, gawin mong malinaw ang mga utos mo sa bawat isa, Panginoon, na tinatawag mo na maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, dayaan mo na mapuno kami ng compassion at pag-ibig sa gawain mo sa mga kaluluwa, Panginoon. At Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na makasunod sa lahat ng utos mo at lalo na sa mga pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang naririto, sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isa pong mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin.